Anyway, dumako tayo sa pangalawa mga kababayan, si Roque. Si Roque po mga bossing, may sinasabi dito. May sinasabi mga kababayan, eto ho, oh, si Trump daw po, sigurado ng mananalo, okey? So, posible, 'di ho ba? Posibleng manalo si Trump. Ano naman niya 'yun kung manalo? Sabi ni Harry Roque mga kababayan 'no, na nagpapa-topless kay Ronnie Liang, tignan natin kung maano natin, kung ma ano ba 'yun, nakalimutan ko na. Tingnan natin kung mapapa-topless natin si Ronnie Liang. Ha, 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 ha. Ako magta-topless mamaya. Pero ang tigas po ng pagkakasabi ni ano dun, ni Boss Harry Roque. Harry nga po, hindi Reyna, Harry Roque. Matigas. Tingnan natin kung mapapa-topless natin si Ronnie Liang. Hmm, Ako magta-topless ako mamaya. Yung tigas na po na yun, lalaking-lalaki po yun mga kababayan. Yung tigas na ay naku, ramdam mo talaga yung pagka-macho 'no, ni Harry Roque. Hmm, Talagang kapagka yung kamao mo matigas na ganyan, mga kababayan. Anyway, oh, Trump now a sure winner. Panalo na daw po mga kababayan. Posible, malakas si Trump ngayon mga bossing. Paano na daw po si Junior? Si Junior na sinasabi nila mga kababayan ay ang ating presidente, mga bossing. BFF daw po ni Tatay Digong si Trump. O ano naman 'yan? Ano naman kung naki-BFF ka, ilang beses lang naman yatang nagkita yung si Trump. Ilang beses lang naman yatang kita si Trump at si Digong, mga kababayan, BFF na agad. Kung hindi pa namin alam, hindi nga makakuha ng US visa ang dating presidente, 'di ho ba? Masyadong patawa 'tong si Pogo Harry. Anyway mga kababayan, kakasuhan yata ni Harry Roque din yung mga nagbalita 'no, na siya ay, kumbaga parang dikit o nag-lobby diyaan sa Pogo na 'yan. Ano naman talaga ngayon kung manalo si Trump? Ano naman? Sa tingin mo, pauuwiin yung mga Amerikano? Pauuwiin yung balikatan sa Pilipinas? Baka mas lalong sabihin ni Trump, "Oh, sige okey yan diyan. Diyan lang yan." 'Di ba? Talagang ally natin ang Pilipinas, Baka gano'n pa. Sabi ni Vince Garcia, "Dapat ipasuri na yan si VP Sara sa doktor. Sa pag-iisip baka sobrang stress na yan makakasama sa bansa natin kung meron tayong VP na si Raul." Palitan na yan sabi ni Vince Garcia. Si Harry Roque parang napakababaw ng tao na ito. Ano po, porket BFF ano gagawin ni Trump kay Pangulong Bongbong Marcos, tatablahin lahat? Hindi naman gano'n 'yun. Ibig sabihin ganyang kababaw si Donald Trump? Pero dapat, Harry, Harry! Harry, tigas. Inuuna mong asikasuhin yung pogo mo. Yung nadadawit ka dun sa pogo, 'di ba? Huwag po nating iboto sabi ni Babylin Ranit, huwag po nating iboto ang mga pasaway at mga salot sa lipunan. Huwag din po nating iboto ang mga senators na imbis makatulong kay PBBM ay pabigat. Dati bilib ako kay Harry Roque, buti na lang di nanalo sa pagka-senador. Pogo queen pala. Hmm. Kahit sino ang nakaupo sa US, Republican man o Democrat, the 1957 Mutual Defense Treaty is still a treaty. Naku naman, Harry, tama. 'Di ho ba? Siguro iniisip niya 'no, "Ay naku 'pag nanalo si Trump wala na, tablado ka na, Junior, tablado ka na, Marcos." Ganyan ho. Paano kaya nasasabi ni Harry Roque 'yun?
Naki-BFF pa, ha? Ilang beses lang naman nagkita ba ang dating pangulo mismo? Hmm. Sabi ni Ben Payne, "Masakit gumantihan si Trump, mahilig pa naman 'yan sa drone strike tulad ng pagtegi kay, Soleimani, general ng Iran." Hmm. Ay naku po, Lord. Ganito na lang ba kababaw? Ano iisipin ng taong bayan? "Naku, mananalo na si Trump, ibabalik na din si Digong." Yun ba yun? "Naku, 'pag nanalo si Trump, oh, pabababain si ano, Bongbong Marcos, tapos paakyatin si Digong ulit." Paano mangyayari yun? Ha? Hindi ko ho talaga makita yung logic dito ni Harry Roque, mga kababayan, eh, 'no? FYI, minsan lang nagkausap si Trump at Digong kaya walang best friend diyan, guni-guni lang. Mahilig po kasi sa guni-guni si Harry Roque, mga kababayan. Mahilig po yung mga kuwentong bayan, yung kuwentong pangsarili niya. Hindi mo alam, ano ba 'to, attorney ba talaga o barbero? Naalala niyo po yung nagkuwentong barbero 'yan, mga boss? Ano sabi niya? Hindi daw po makatulog ang dating presidente kasi any moment daw po, huhulihin na siya ng ICC. Yun po, kainitan ng kakasabi lang ng ating pangulo, mga kababayan, 'no? Kainitan po, nakakasabi lang ng ating pangulo na walang ICC, wala silang jurisdiction dun. Si Roque naman, tumawag po sa akin ang dating pangulo, hindi daw po siya makakatulog at any moment daw po, kukunin na siya ng ICC. Wala naman po palang katotohanan. Sinopla siya ni Panelo, 'di ho ba, mga bossing? Nagmagaling din ho, mga kababayan. Si Roque ano sabi, yung gentleman's agreement, meron namang pag-uusap na ganyan, gentleman's agreement." Siguro akala niya, okey na, pinalambot ko na yung sitwasyon para sa pangulo. Yun pala o sa dating pangulo, yun pala mas lumala dahil dun sa pangingialam niya. Oh, to the rescue na naman si Panelo, mga kababayan. Alam niyo po walang gano'ng, secret agreement, wala pong gano'ng gentleman's agreement. Sabi para bang ang ginagawa nila, mga kababayan, si Roque taga-testing, 'no? Oh, testing the water, 'di ba? "Roque, sabihin mo 'to, tingnan natin ang sasabihin ng taong bayan. Kapagka okey sa kanila, tuloy natin, pagka hindi, hindi." Tapos si Panelo naman ang sasalo. Yung mga ganyan ho, mga kababayan, isang indikasyon po, mga bossing, na talagang hindi na po nila alam o hindi na po nila malaman kung saan pa manggagaling yung kanilang suporta. Hinahagilap po nila. Wala na, tuyot na, nabubuko na po, nakikita na kung ano yung mga kapalpakan po nung panahon na sila ay, nakaupo, mga kababayan.